Hear it for Dubai, concrete desert where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in Dubai. You got to love the mentality. Turn dreams to reality. Let's hear it for Dubai. Welcome back to Biyaheng OFW. This week is all about Dubai. At sa pagkakataong ito, napakaswerte po ng ating programa to have somebody who can talk about the life of OFWs in this part of the world, and at the same time, isa po siyang expert pagdating sa mga trabaho na pwedeng makuha ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. She is a mother of 3, currently living for 9 years and working of course in Dubai, an HR officer in United Arab Shipping Company. She is also my good friend, Miss Judith Domingo. Hi Judith! Hello. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga naman sa iyo. Kumusta ang buhay ng isang OFW sa Dubai? Mabuti naman. Not bad. Marami kasing misconceptions about sa bansang ito na kahit papaano siguro mapapag-usapan natin at tinalakay na rin natin sa unang bahagi ng programa natin ito. Okay. 9 years. Medyo mahaba-haba na ito, Judith. Tatanungin kita, bakit 9 years at kumusta yung 9 years mo sa pag-stay sa Dubai? 9 years is not a joke. Pagpunta ko dito, akala ko after 5 years, babalik na ako ulit sa Pilipinas. Pero tinadhana siguro ako ng pagkakataon, makapagtrabaho ng maayos dito sa Dubai at kinailangan ako ng kumpanya ko na manatili sa kanilang maninilbihan sa kanila. Okay. You mentioned that siguro tadhana, pero why do you think Dubai? I mean, there are a lot of countries where you can work at. Ikaw pa na kilalang-kilala man namin ng mga kaibigan mo din na kayang-kaya mong gawin lahat halos ng trabaho, pero bakit Dubai of all places? Well, Dubai is a brand. And, it's a place where you will have your opportunity which you don't have back home. Marami kang matututunan, marami kang makikilala in terms of kultura, pakikisama sa ibang tao, sa mga iba-ibang lahi at iba-iba kanilang kultura. So, maraming rason kung bakit ako nandito. At saka, hindi naman lahat ng opportunity na makukuha mo sa atin makukuha mo din sa bansang ito. Babalikan ko ng mabilis. 9 years. What year exactly did you arrive in Dubai? Nandito ako nung 2003, September. Actually, I just came here on a visit visa. Okay. And then, nasabi ng kapatid ko na maraming nangangailangan ng ganitong trabaho. So, I gave it a shot. Okay. Nahirapan ka ba during that time na humanap ng trabaho noong mga panahong yon? Oo naman, kasi the competition was very high. Especially ang mga Indians yung mga taong nauna dito sa Dubai, ay magagaling silang magsalita at marunong na silang makipag-usap sa ibang lahi. Tayo ang experience natin nasa Pilipinas lamang, kaya hindi ganoon kataas ang aking confidence level. Mm-hmm. Okay. Pag-uusapan natin yung tungkol sa trabaho, about your professional level. This time, let's talk about little personal, tungkol sa mga experiences mo. Mula sa Pilipinas papuntang Dubai, wala bang culture shock na nangyari? I mean, looking at the Middle East na ang alam ng mga kababayan natin, Muslim country, mainit, lahat ng mga misconceptions na ganito. Kumusta yung experience mo? Well, yung experience ko sa Pilipinas iba sa aking ginagawa ngayon dito sa Dubai. Ang experience ko noon ay isa akong guro ng mga preschoolers, tapos nagtrabaho ako sa bangko, hanggang sa nagtrabaho ako sa isang law firm as executive assistant to the managing partner. Pero when I came here, siguro pinagpala tayo magkaroon ng isang talento or abilidad na makagawa tayo ng isang bagay na makakapagbigay ng, alam mo yon, ng opportunity para sa iyo at sa iyong pamilya. Okay. We will talk about your recruitment career dahil alam kong dyan medyo nagtagal yung stay mo sa Dubai when it comes to your professional career. Pag-usapan natin, gaano ba kamahal ang lifestyle sa Dubai? Yung bahay, yung pagkain, at yung iba pang mga expenses.
Well, comparatively sa atin, tsaka dito, mas mahal ang cost of living mo dito. Unang-una, ang tubig is mahal. Hindi biro. Mas mura pa ang gasolina kaysa sa tubig. Ang bahay is para kang bumabayad ng isang condominium sa atin. Yun ang sabi nila. Oo, pero ang bahay na binabayaran mo is isang kwarto lang o isang maliit na studio type na a decent place to stay or to sleep on. Kaya hindi naman ganun kadali mamuhay dito. Dahil una-una, mahal ang bahay dito. Pero pinagkakasa ng mga Pilipino. Of course. Oo. How about pagdating sa pagkain? Nabanggit natin yung bahay. Pagdating sa pagkain, mahal din ba yung gastusin ng mga kabayan natin? In fact, yung pagkain hindi naman ganun kamahal. Okay. Dahil ang pagkain is very affordable. Lahat, kaya lang hindi mo matitikman yung mga natural, yung mga pagkain natin sa Pilipinas, yun ang hindi mo madalas makakain dito, pero yun ang mahal. Pero yung otherwise, yung mga imported goods na pinagnanasahan at papantasyahan natin sa Pilipinas ay madali mo makain dito. Are you talking about spam? Are you talking about kasi imported goods na madalas? Yes, yung mga imported goods na papadala sa atin, masayang-masaya tayo pag meron tayong mga balikbayan boxes. Pero dito, sa isang tindahan na maliit, ay mabibili mo ng ganun-ganun na lamang. Okay. Naririnig natin madalas ng mga bata tayo na pag pumunta daw sa Middle East, bawal ang mga religious articles, especially if you're a Christian. Is it true in Dubai? Of course not. Dubai is very open. Hindi naman sila as conservative as Saudi or Qatar or sa ibang very religious countries. Pero dito, they have open doors for various religious organizations as well. Meron tayong mga iglesia dito, meron tayong mga Muslim, meron tayong mga ibang kababayan na may ibang relihiyon. So, hindi pinagbabawalan? Hindi naman. You are free to express whatever your religion is? Of course. May mga may mga churches dito, mga Catholic churches that they also offer masses on a regular basis, katulad din sa atin. Okay, that's very good to hear. Nakaranas ang Dubai, kagaya ng Amerika at ng iba pang bahagi ng mundo ng crisis noong bandang 2007 or 2008. Apektado bang masyado ang Dubai? Alam kong naranasan mo ito during that time that you were in Dubai. Well, sa maliliit na tao na katulad natin, hindi natin maranasan kasi tayo ay sumusweldo lamang sa tamang oras. Okay. Pero siguro sa mga kumpanya na pinagtatrabaho na natin na hindi naman na i-disclose lahat ng financial results nila, nasasabi sa atin. But mararamdaman mo dahil maraming Pilipino na bumabalik sa ating bayan at saka lumilipat sa ibang bansa para makapagtrabaho. Okay, pero mararamdaman mo ba o masasabi mo na sa kasalukuyan ay maayos ang kalagayan ng mga kabayan nating nagtatrabaho sa Dubai? Alam mo, sa mga Pilipino, by nature siguro masayahin tayong tao. Kahit na nahihirapan na tayo, nandun pa rin yung pakikisama natin sa isa't isa. Hindi mo mararamdaman yung nahihirapan ng isa't isa dahil marami tayong napapaglibangan, marami tayong ways and means na makaraos sa kalungkutan or sa hirap ng buhay. Kahit paano nakaka-survive tayo dito. Okay. Let's go now to your professional career. Dahil alam ko maraming interesadong malaman kung kumusta ang Dubai pagdating sa paghahanap ng trabaho. Na-mention mo na during that time in the Philippines, you were teaching, you were working in a bank, at pagdating sa Dubai, medyo nagtagal ka sa nakita ko sa iyong professional career into HR and recruitment. Tell me about that. Actually, I finished college in psychology. Pangarap ko talaga yung nasa recruitment ka at saka nasa HR. Okay. Maliit pa lang ako, gusto ko na yung meron ako sariling mesa, meron akong kini-interview na tao. Siguro, dala na yun ng aking pangarap sa buhay. And Dubai gave you that opportunity. And Dubai gave me that opportunity. Okay, recruitment. Yan ang ginagawa mo. Is this a recruitment only for those people based in Dubai or even those outside the UAE? Sa recruitment, hindi limitado ang binigay sa aking responsibilidad. Binigyan ako ng pagkakataon na makapag-recruit sa mula junior level hanggang director level. Okay. Dito sa locally at saka internationally. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasalamuha ang iba't ibang tao sa buong mundo. That's very good. That's a good experience.
Pero pag-usapan natin pagdating dun sa mga Pilipino na nakasalamuha at na-recruit mo, mostly anong klase ng mga trabaho yung mga naibigay mo sa kanila? Yung mga so far sa aking experience, yung mga Pilipino na na-interview ko, most of them nasa customer service. Okay. Okay? Merong entry level, merong middle level, pero bihira sa mga higher level or executive management ang mga Filipino. Okay. So, wala akong naging experience na makasalamuha sila on that level. What do you think is the reason behind that? Well, yung mga ganong mataas na tao, mas gugustuhin nila magtrabaho sa ating bansa at saka siguro sa Europa o sa Amerika, pero siguro sa Dubai kasi masyadong stiff ang competition. Okay. At saka unang-una, hindi Arabic speaking ang mga Pilipino. That's a good point. Mm-hmm. So, mas gusto nila na marunong sila mag-Ingles, na mas madali nila makausap, at saka makapag-manage ng isang kumpanya. So, hindi ibig sabihin na ang mga Pilipinong magagaling ay wala sa Dubai? It doesn't mean like that. It doesn't mean like that. Okay. It's because of, number one, siguro yung language, at saka they are being offered already by other countries na Okay. magtrabaho doon. Okay, sa nakikita mo sa ngayon, ano yung mga kadalasang trabaho na available para sa mga Pilipino na nangangarap at nagnanais na bumiyahe papuntang Dubai at isubukan ang kanilang kapalaran? Actually, hindi masama ang mangarap. Okay? At gumawa ng paraan na matupad ito. Okay? So, mas maganda siguro na parang suntok sa buwan, pero ano ang sarili, una magdasal kayo ng maayos, na hihingi nyo ng discernment ba kung ito ay para sa inyo, or babigyan pa kayo ng sapat na lakas ng loob na malayo sa inyong mga pamilya at humarap sa bagong buhay. Okay. So, I encourage everyone not only to go to Dubai, but just follow your dreams. Okay. Actually, Judith, that's a very good point dahil sinagot mo na yung unang tanong sana na babasahin ko galing sa isang mga follower ng Twitter account natin na humihingi ng tips. So, I think that, magdasal at siguraduhin kung ano ang nais gawin is a very good point, is a very good thing na i-share sa ating mga kababayan. At saka, of course, you have to know what you want to do. Okay? It's not just because gusto mong kumita ng pera, kasi madaling kumita ng pera, kahit anong gawin mo, makukuha mo yan. Pero, yung gusto mong gawin, kahit na kumpanya pa yan, at kahit na sino pang makatrabaho mo, you will never go wrong. Basta, as long as you know what you're doing and you want what you're doing. Okay. Babalikan ko yung tanong, Judith. Sinabi mo dati na customer service, mostly, ang mga trabaho i-offer para sa mga kabayan natin Pilipino. Do you think that at this point of time, ganito pa rin klase ng trabaho yung pwedeng asahan ng mga kabayan natin na gustong pumunta ng Dubai to look for an opportunity? Actually, in Dubai, since it is a tourist spot, marami pang mga establishments like hotels, any companies in the hospitality industry is still growing. So, yung mga kababayan natin na gusto pumunta dito ay meron silang opportunity to be in sales, customer service, marketing, everything, kasi magagaling magsasalita ang mga kababayan natin. Magaling makisama, malilinis sa katawan, at maayos naman ang madaling mag-adapt sa environment. Correct, exactly. Kailangan bang magaling ka mag-English kung pupunta ka ng Dubai? Of course, lahat naman that's very basic. Okay. Actually, your communication skills is very important. And you have to improve your English skills? Language, English language. Kasi ang Filipino ay known sa magaling magsalita ng Ingles. Okay, matututunan naman siguro ito while you get along with Of the course, people kahit you're naman working sa ang with. parte ng bansa sa atin, lahat ng tao, I'm sure marunong mag-Ingles. Okay. More than Tagalog, I'm sure. Okay. Pupuntahan ko yung isa pang tanong ng isang follower natin sa Twitter, si RJ1008. Nabanggit mo kasi ito kanina na dumating ka sa Dubai na naka-visit visa. Do you encourage other Filipinos to come to Dubai on a visit visa or tourist visa? Well, if you have the means, you can explore the place. I mean, you can see how beautiful the place is. Maraming mapapasyalan, maraming matututunan bukod sa kultura at saka sa kanilang tradisyon. Maganda itong lugar na ito.
Pero kung gusto nyong pumunta dito sa Dubai para magtrabaho, you just make sure na handa kayo, na alam nyo ang haharapin ninyo at alam ninyo kung sino ang makakasalamuhan ninyo sa araw-araw. So it's like taking the risk. Exactly. Okay. Work-life balance and activities of our fellow OFWs ang tanong naman ng ating follower na si Diemas18. Papaano daw naglilibang ang mga Pilipino sa Dubai kapag wala silang trabaho, walang ginagawa? Ay nako, ang mga Filipinos masyadong known sa entertainment. Kahit na weekday, nakakalabas sila, basta magsama-sama sila sa park, sa bar, sa hotel, may mga stand-up comedies, makikita mo lahat ng mga Pilipino, nag-enjoy sila because, you know, bukod sa araw-araw na trabaho mo, you have to have work-life balance. Exactly. Okay. Physically and mentally, kailangan healthy ka. So, ito ay isang paraan para matabunan ang kalungkutan. Okay. Homesickness, sabi nga Correct. nila. Okay, what are your future plans? Do you plan to stay longer in Dubai or any plans of bringing maybe your kids in this country? Well, my kids knows how life is in Dubai. So, nasa sa kanila na yon, alam nila ang mga hinarap ko dito. So, china-challenge ko sila kung gusto nilang pumunta dito. Pero, my plans for 5 to 10 years from now, siguro, if there is still opportunity, I would stay. But otherwise, kung meron akong naipon ng konti, at the end of the day, you know, you just go back home. You know, doon ka na rin babagsak dahil doon ka nababagay, kung baga. Okay. 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 Any final message, Judith, that you can tell, especially for those aspiring OFWs na tinitingnan na sa Dubai as a land of opportunity, sabi nga nila? Nako, yun lang ang maipapayo ko sa inyo, mga kababayan, na hindi madali. Lahat ng trabaho na papasukin ninyo, hindi is not just a bed of roses. Na kailangan talaga buo ang loob ninyo. Marunong kayo makisama, at saka gusto ninyo yung ginagawa ninyo, makakamtan ninyo lahat ng inyong mga pangarap sa buhay. Kahit saan man sa mundo, hindi lang sa Dubai, kahit saan man kayo magdesisyon pumunta, dapat alam ninyo ang inyong haharapin. Is Dubai a Okay? good place to go? Well, of course, yes. I would recommend Dubai because it's still a growing country. Marami pang opportunities at sa nakikita ninyo na kahit na may recession, hindi naman ganun naapektuhan ng mga Filipinos. In fact, maraming mga kumpanya who come and visit the Philippines and get overseas contract workers to work for them. Maraming salamat, Judith, for giving us the time sa araw na ito. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, again, Miss Judith Domingo from Dubai. Thank you very much. Magbabalik po ang Biyaheng OFW. Sana marami po tayong natutunan. If you have more questions, you can of course follow us on our Twitter account. Just visit the page as well on our Facebook. At susubukan po natin sagutin pa rin po ang ilang mga katanungan sa aming pagbabalik. Thank you very much.